para maraming masagot yung maraming tanong ninyo, tatawagin ko si Secretary Bautista ng DSWD para mag-presentation at magsabi sa tao kung saan na yung pera at ano ang nangyari as of now, itong panahon ito. Secretary Bautista, you can... Fellow Cabinet Secretaries, maayong hapon. Sa mga nanonood ngayon, magandang hapon din sa inyo lahat. Unang-una, nais ko lang ipahatid sa inyo na nung dumating ang 100 billion sa initial tranche para sa cash annulation program, ay in a matter of 3 to 5 days, ay naibaba namin kagad ang kaakulang ayuda para sa ating mga 4-piece members. Hindi po tayo masyadong nagkaroon ng problema na to dahil we have a credible list being kept by the DSWD, and from time to time, itong mga beneficiaryo na to ay nakakandak ng cash assistance every month. So hindi po tayo nagkaroon ng problema nito. Kasunod din po noon ay nag-payout din po tayo sa mga transport group beneficiaries. Nakuha lang po natin to ng 2 at saka 3 araw. So, ibig sabihin po nito, in a matter of from April 3 hanggang April 7, na-cover po natin ang pagbabayad sa mga 4-piece beneficiaries, other transport groups. Babalikan ko ulit, hindi tayo nahirapan dito dahil meron tayong credible list. Noong April 3 po, more than 80 million ang ibinaba po natin sa field offices. Ibig po sabihin nito, talagang yung mga budget allocated sa mga field offices para implement ang social amelioration program ay makarating kagad sa kanila. Kasi alam naman natin na sila ang mag-implement in coordination sa mga LGU. Nung natanggap po nila ang amount na 80 billion, ay dito na po nakipag-coordinate po sa mga local government units sa municipal, city, social welfare development para po i-transfer natin ang pondo sa kanilang LGU. Ang naging konsepto po nito ay sa tulungan ng AFP, PNP, DSWD personnel, other monitoring groups ay tutulong para sa implementasyon ng social amelioration program. Dito po naranasan natin na merong, sabi natin, naging problema kasi po ang listahan ng mga taong babayaran ay hindi po available. Siguro, ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na po nagkaroon ng problema. Pero kung tutusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU, municipal, city, social welfare development offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya.
Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito, na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay benepisaryo rin po ng DOLE. Benepisaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Naayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000. Depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to, kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pong magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng, sabihin natin, kung hindi nabantayan, makakatanggap ng 1, 2 o 3 ayuda sa mga ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU, Municipal, City, Social Welfare Development Offices, ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera, kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkukulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interes. Ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth a public servant and only looking after the welfare of our brothers and sisters. So, ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat na tulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. I'd like to call Secretary Dominguez of the Finance to just say a few words. Still, you have said a lot, but you might want to just give a statement to this meeting. Magandang gabi, Mr. President at members ng Cabinet.
before we start, tignan natin kung saan tayo nanggagaling sa in terms of the economy ho. Nung pumasok kayo noong 2016, ang order niyo ho sa amin ay is to manage the economy for the welfare of the Filipino people. Ang ibig sabihin nun, lahat ng collection natin ng taxes should be collected efficiently at lahat ng gastos natin should be very conservative and really wag tayo magwaldas ng pera. So, ang resulta ho nun ay maganda yung position ng economy natin. So, kaya even though we have a bad luck to have this COVID-19, we are very well prepared. Ang growth ho natin from 2016 ay average 6.4%. Yung collection natin ng income ng government is the highest in 22 years as a percentage of our growth. Ang utang ho natin has gone down to the lowest it has been in terms of percentage to GDP, and it's only now 41.5%. Dati ho, 70% of GDP yan. Ang inflation ho natin, bumaba na. So it's, last month it was 2.5%, and it is within our target of 2 to 4%. Ngayon, itong COVID-19 has hit us in a very hard way. Ang katotohanan lang, ang estimate natin, our GDP growth will be 0 or minus 1%. Ang temporary unemployment natin will be 1.2 million workers. Pero this is in comparison with the lowest unemployment rate ever achieved in the Philippines. For the economists ho, tignan din natin yung budget deficit natin from 3.2%, lalaki ng 5.3%. In other words, we will be spending more than we will be collecting. But we are spending more in order to save the people and make sure that they have food on the table during this time. So, ang debt to GDP natin ho, tataas ng from 41%, siguro aabot ng 47%. Pero that is still very low in compared to our neighbors. May isang neighbor tayo na 80% of GDP ang utang nila. Ngayon, nagpapasalamat ho ako na the legislature gave you the power to reallocate the budget so that we can meet the new, how would you say, the new priorities now, which is the COVID, which is brought about by the COVID. So, the economic managers and the central bank have put together a fiscal and monetary actions of a value up to this date of 1.17 trillion pesos, or 5 to 6% of the GDP. We have a long breakdown of how we have this program, but mostly it was to provide subsidies for the low-income families and workers of the small and medium enterprises. We also spent a lot of money, about 600 million pesos for health care and COVID items. And the central bank has provided 830 billion pesos in liquidity for the economy. So, this is what we have done so far. Ngayon, right now, we are working on our recovery or our bounce back program. But to do that, we have to analyze first what is the damage to the economy. So we have a survey, and we have already received 44,000 respondents, and we will analyze that para matignan natin kung saan ang malaking damage sa
tourism, sa manufacturing, at saka anong mga companies na natamaan ng masama, either small and medium enterprises or yung mga big corporations. So we are also coming up with a program to continuously borrow more money to support the Philippine economy and our fight against this COVID. Right now, tinatap natin yung mga kaibigan natin sa ADB at saka sa World Bank. And we will probably be borrowing mga 5.6 billion US dollars from them. Kung kulang pa ito, we will go to the commercial market. Pero okay naman ang credit rating natin. Tumaas nga, BBB plus na tayo, the highest ever. So we are confident ho na we have the financial capability to bridge this problem of that COVID has brought us. So we want to assure all our citizens na at this point in time, we have the money, although we have to realize na hindi naman endless yung pera na ito. So kailangan we have to spend it correctly. Hindi yung for wasteful expenditures. So the program is to spend first to help the poorest families, and then to help the small and medium enterprises, and then to provide support for the companies that are supported by their banks. So Mr. President, you have created an economy that can stand a hard hit, and I think the Filipino people should thank you for your very conservative economic policies. Salamat, Secretary Sunny Dominguez. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro, or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Sabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sunny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko, last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa Finance, kay Secretary Dominguez, be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera na sinasabi ng tong ulol, na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin.
So, ang fiscal year is divided into first, second, third, fourth quarter. Ang ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon, yung sa budget na nakaprogram, baka hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Magastos itong ng kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat tayo tinatamaan, hinuhostage tayo. Sabi nga doon nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako. Paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong na pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. What is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. May gobyerno Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund, wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na kaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At paano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, dyan kunin. Ang utang mo, ang GDP. Ang utang mo, marami kang utang, hindi marami kang babayaran, walang matira. Minsan meron, kukunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only an economy but the country. Help the country alive. I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not
precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahihirapan na tuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and company, pati yung congressman dyan, edi doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. What is important is na saan yung pera ninyo. Importante maintindihan ninyo yan eh. Kaya sa mga text, saan na yung 300 billion? Adre, hangin yan. And it will continue to be a hangin. Pag second quarter, mag-break, the economy will, mabutit na lang, sabi ni Secretary Dominguez, he's assuring that we can still stay afloat. Lulutaw pa tayo, pero sabi niya, huwag ka lang magsabi na kung kailan. Kasi yung mga tao, hindi mo mabigyan ng hope. Ako, magbigay ako sa inyo ng hope. For the time na nandito ako ang control. Ibigay ko lahat. Balikan ko yung mga ang sunod bibigyan. Outside of yung nakalista na sa budget. Yun ang mga budget, yun yung mga pangalan na sa barangay list. Kaya pag wala ka doon, hindi ka talaga mabigyan. Ngayon sabi mo, paano kami, Mayor, patayin mo kami sa gutom? Well, the men on the ground will know. They're human beings. Rule, General Bautista, puro general to eh, General Bautista, General Rosena, and General Galvez. They will look for a way to help you. Hindi ka na hinanapabihan. Yung talagang nawala sa linya, you also might want to take it up with your mayor or barangay captain. We're trying to figure out how Sunny can come up with yung mga nabawasan yung iba naman kasi nag-retired na hindi na nakapag hanap buhay. Yung iba nag-asa lang kasi yun ang propiedad ng nanay pati tatay nila. Hindi nang magtatrabaho. We are looking for a way how government can help. In the meantime, we help each other as one nation. Hindi ako magano kung if you still want a quarrel, go ahead. I said there will be a time for that kung mag-survive tayo. You can keep criticizing, pero alam ng taong bayan, alam na ng Pilipino, ano itong COVID at ano yung hakbang ng gobyerno. At importante ito, I was stressing it again and again. That's why I requested the presence of Secretary Dominguez. Saan yung pera? Sabi, saan yung 300 million? Oy, ugok, wala pa yan. Kukolektahin pa yan. Pag nakolekta na yan sa second quarter, yung pera na pag-ipon mo, ang batayan yan is the budget prepared last year, which is being implemented now. Yung mayroon tayong savings, yun na yung sinabi ko kay Secretary Dominguez. Mag-ipon ka for the rainy days. Dumating nga talaga sa buhay natin. Ini rainy bagyo. Kaya nga, if you have a better idea, o yung namamakarunong makinig ninyo sa TV,
O hayaan mo, sige, sabihin mo sa kanila. They can come here and I can turn over. Sabihin ko ang cabinet, pati kay Secretary Lorenzana. Sumunod na kami doon sa kanila. Sila magpatakbo kung paano nila pa. Maraming salamat po, Pilipino. Ako po'y inyong utusan at lahat kami dito ngayong gabi. Again, salamat po.